ito ay ibukosan ng aming Diyos na makakalimutan sa lahat. Patuloy namin, Panginoon. Ikinala ang iyong kadakilaan sapagkat kayo ang Diyos na nakakaalam ng lahat ng bagay dito sa mundo na kayo ang Diyos na mayroong walang hanggang pag-ibig. Kami ay inyong tinubos sa aming mga kasalanan. Sa bagay nito, Panginoon, lubos ang aming pasalamat sapagkat isang nagugandang panahon ang pinagkaloob Diyos sa amin. Kabilaan na nagpagulan sa San Linggo, ngayon sa aming groundbreaking ceremony na gaganapin dito sa upukan. Kami ay inyong binigyan ng isang maganda at napakaayos na panahon. Kaya kami, Panginoon, ay patuloy na nagpapasalamat. Patuloy kami sa inyong humihingi ng pagtubay sa umagang ito sapagkat napaka-alaga po ng aming gagawin groundbreaking ceremony na sa ngayong umaga ito ay aming sinag-celebrate. Ang aming dalangin, Panginoon, sa umagang ito, kami ay inyong bendisyonan ang pagpapala ng langit at sumaamin kasama ng lahat ng mga pastor, mga opisyales ng aming iglesia at ng bayan ng San Piposo. Patuloy na ang aming kabayan habang sinasagawa namin ang napakahalagang okasyon ito. Hinihiling namin ang lahat alang-alang sa aming Panginoon na si Jesus. Amen. Please be seated. At this time, we would like to invite Elder Victor Garcia to deliver his welcome address. Magandang umaga po Naabot na sila. sa lahat. Naabot din si Tati sa kabila. At ako po ay nagpapasalamat na kahit tayong lahat ay busy at abala, binigyan natin ng time ang ating groundbreaking ngayon. At nag-uumapaw po sa aking puso ang pasasalamat at nag-uumapaw po sa aking puso ang pasasalamat sa Panginoon. Purihin ang Diyos, purihin ang Panginoon sa kakanyang kabutihan na tayo ay binigyan niya ng pagkakataon na sa lugar pong ito ay makapagtayo po tayo ng simbahan. Salamat din Pastor Jerry Sabilio, ang presidente ng Central Luzon Provinces Mission sa pagdalo. Kasama po niya ang ating Executive Secretary, Laylord Reyes, at ang Treasurer po ng Central Luzon Provinces Mission na si Pastor Manlungan. Kaya po, ang lahat ay wini-welcome dito po sa umpukan na sa malapit na panahon ay magkakaroon po tayo ng simbahan. Alam niyo po, ito ay gusto ko lang ipaalam sa inyo. Ang mag-asawang Arturo and Charin Canosa ang meron pong vision na magkaroon po ng simbahan dito. Ganun na lamang po ang kanilang pagsisikap na ito'y masimulan. At nagpapasalamat din po ang San Ildefonso Seventh-day Adventist Church sa buong pamilya po ng mga Canosa. Ito pong lupang ating kinatatayuan at kinauupuan ay sa kanila po. Subalit bukas ang kanilang puso na ito po ay i-donate sa ating pong dito po sa umpukan na kung saan ay magtatayo tayo ng simbahan. Kaya po, salamat sa Panginoon, salamat sa mga Canosa, at ako po ay umaasa na hindi magtatagal. Hindi na mauulan ang mga members ng Umpukan Seventh-day Adventist Church.
Ngayon pong umaga ay nais ko pong ilahad sa inyo kung ano ang ating inaasahan na programa. Maraming salamat sa praise team. Napakasasiglan yung kumanta. Thank you sa dalawa nating MC, si Sister Faye Ascanio and Marvin. Sa pambungad na panalangin ni Elder June de la Cruz. Ako po ang inyong presider o in charge ng welcome remarks, Elder Victor Garcia. Pagkatapos po ay isusunod natin ang mga pananalita na magbibigay po sa atin ng inspirasyon. Manggagaling po kay Mayor Fernando Gaso Galvez. Siya po ang mayor ng San Ildefonso. Hindi lang po natin alam kung anong oras siya darating. At susunod po ay si Pastor Raylord Reyes, CLPM Executive Secretary. At ito po ay susundan ng words of inspiration ni Pastor Joel Manlungat, ang CLPM Treasurer. Ang ating pong scripture reading ay gagampanan po ni Sister Charin Canosa. Magkakaroon po ng musical offering si Sister Marvelisa Bigaran. At ang history po ng church na itatayong ito ay isisiwalat po sa atin ni Pastor Jerome Esquero. Siya po ngayon ang church planter pastor po dito sa Umpukan. Ang ating pong tagapagsalita, hindi ko na po babanggitin ngayon kahit na nabanggit ko na, dahil siya po ay ipakikilala ni Pastor Marlon Sakdalan. Ang North Bulacan 2 District and Area 5 Coordinator. Tapos po nun ay magkakaroon po tayo ng ceremony para po sa groundbreaking. At ang sabi rito, gagawin ang presentation of the shovels to the sponsors. Kaya ready po yung mga sponsor. Pati po yung mga sobre ninyo, i-handa po nito. Lowering the capsule. Groundbreaking ritual. Photo op with the shovels. Pagkatapos po noon ay marinig natin ang remarks from North Bulacan 2 Elders Council President na si Elder Dan Cruz. Magkakaroon po ng special music and then prayer of dedication. Ito po ay gagampanan ng ating po, ng President po ng Central Luzon Provinces Mission President. At ang benediction po natin ay ibibigay ng Sabbath School Director ng CLPM, Pastor Ernie Marin. Yan po ang pagkakasunod-sunod ng ating programa, kaya po relax lang po tayo and feel at home. Thank you, Elder Victor Garcia. At this juncture, thank you, Elder Victor Garcia. At this juncture, let us warmly welcome our distinguished guests as they share the words of inspiration. Since our Honorable Mayor is not yet here, let's move on with CLPM Executive Secretary, Pastor Raylord Reyes, as he shares his words of inspiration. Let us give him a warm round of applause. Maraming salamat po.
Ang wika ng Panginoon sa Mateo 16:18, at ikaw ay Pedro, sa ibabaw ng batong ito ay tatayo ko ang aking iglesia, at hindi mananaig ang pintuan ng Hades sa iyo. Ang iglesia hong ito, bago pa man maitayo dito sa umbukan, ay pinangako na ng Panginoon ay mananagumpay. Amen? Amen! Dahil ang pintuan daw, kahit ang pintuan ng Hades, ibig sabihin ng impyerno, ang kaaway, hindi mananagumpay. Bago pa man po ito maitatag. Alam mo ba ninyo na sa kada 3.5 oras, meron hong naitatatag na isang bagong Seventh-day Adventist Church sa buong mundo. Every 3.5 hours, may isang bagong iglesia na itatatag na Seventh-day Adventist Church sa buong mundo. Amen? Amen. Sana hindi kayo masaya mga kapatid. Every 3.5 hours, one Seventh-day Adventist Church is being built or being organized. Ang upukan ho, ang aking pagkakaalam ay ikapitong iglesia dito ho sa San Ildefonso. Tama ho ba? This will be the 7th church here in San Ildefonso. Kayo ho? Ikaw ano? Meron pa palang isa, yung Bulusukan. So we praise the Lord mga kapatid. Itong itatatag na bagong iglesia dito sa upukan ay magiging kabahagi po ng higit 100,000 iglesia ng Seventh-day Adventist Church sa buong mundo. 100,000 Seventh-day Adventist churches in the whole world. Amen? Amen. Magiging karagdagan po ito mga kapatid. Magiging karagdagan din ito sa kulang-kulang 6,000 iglesia sa buong Pilipinas. Kayo ho na aming mga panauhin na naririto, gusto ho namin ipaalam sa inyo na ang Seventh-day Adventist Church ay isang pang-sanlibutang iglesia. We have about 24 million members now, as of today. Almost 24 million mga kapatid ang ating membership in the whole world. Dito mo sa Pilipinas ay higit 1 milyon na tunay. Parang hindi naman kayo masaya mga kapatid. Ba kayo na-inspire? Ang bahagi ko ay words of inspiration, and I want to inspire you mga kapatid na what you are doing here is part of this great movement that we have in the whole world mga kapatid, the Seventh-day Adventist movement. Ang iglesia ito ay isinilang dahil meron po tayong gagampanang malaking gawain sa huling kapanahonan. At dito ho sa ating home rehiyon, ang Region 3, meron ho tayong kulang-kulang 300 iglesia sa 7 probinsya at sa 2 bayan ng Isabela. So, probinsya ho ng Pampanga, Tarlac, Nueva Ecija, Aurora, Zambales, Bataan, at higit sa lahat dito sa Bulacan. We have about 80 churches in the whole province of Bulacan. Bahagi po ito sa may dadagdag, mga kapatid, sa mga iglesia dito sa Bulacan. Bakit nga ba tayo nagtatatag ng mga bagong iglesia? Dahil ang bilin ng Panginoon ay sa kanyang mga alagad, humayo kayo, gawin ninyo mga alagad ang lahat ng mga bansa. We have a presence. No? The Seventh-day Adventist Church has a presence in about 230 countries in the whole world. Alam niyo ba kung ilang countries ang meron sa United Nations? 236. Are 236 registered nations in the United Nations, mga kapatid. And the Seventh-day Adventist Church is existing in 230 nations. Ang sabi ng Panginoon ay gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa. Yung bansa doon sa piling na, ang ibig ko sabihin ay hindi country. Yun ho'y hango sa salitang Grego na ethnai. Ang ibig sabihin ay grupo ng mga tao. Doon po natin galing yung salitang ethnicity or ethnic. Dito ho sa atin, ang katumbas niya ay mga pulu-pulutong o kaya naman ay mga barabarangay. So kung ang bilin ng Panginoon ay gawin ninyong lahat
O gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa, nangangahulugan din ito, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga barangay. Amen? Amen. So kayo ho dito sa San Ildefonso, ilan ho ba ang barangay ng San Ildefonso? 36. Ha? 36! Abay, ano na lang, 28 na lang mga kapatid na barangay, di ba? Amen? Amen. So, ang dalangin ho namin at kasama niyo ho kami mga kapatid sa misyon na ito ng paghahatid ng mabuting balita hindi lamang sa buong San Ildefonso kundi sa buong at pangkalahatang teritoryo ng ating pong misyon, Central Luzon Provinces Mission. Muli, congratulations po sa pagsilang ng bagong iglesia dito sa Umpukan sa pamumuna ho ng ating mga kapatid sa distritong ito. Purihin po ang ating Panginoon. Amen. Thank you, Pastor Raylord Reyes. We are truly inspired. We are truly inspired that the Seventh-day Adventist Church and its members are continuously growing in faith each day with the blessing and guidance of the Lord. At this time, let us extend a warm welcome to the CLPM Treasurer, Pastor Joel Manlungat, as he delivers his message. Let us give him a warm round of applause. Magandang umaga po sa inyo lahat. Magandang umaga po. Magandang umaga rin naman, Sir Joel. Sa umaga po ito ay nais ko pong batiin ang bawat isa na congratulations. No? Gaya ng sabi ni Pastor Raylord, it is always wonderful to have new beginnings. And we will have new beginnings here at Umpukan. Ang kagandahan po nito, when we have new beginnings, definitely merong enthusiasm and at the same time, unity. At ang dalangin ko po ay huwag sanang mawawala yung intensity yun. Kung nasimulan po natin na may kagalakan sa ating puso, ang patuloy na gumawa dito sa lugar na ito, at nakikita sa bawat isa ang unity, ay sana hanggang sa dumating ang ating Panginoon ay dala-dala po natin ang mga bagay na ito. At bilang isa sa kinatawan ng CLPM Head Office, ay nais ko po sabihin sa inyo na kaisa niyo po kami sa layunin na magkaroon po ng magandang church dito sa Umpukan. At kami po ay full support na tutulong sa pagpapagawa po ng iglesia dito sa Umpukan. Kaya again, good morning sa inyo and have a nice day. Thank you po, Pastor Joel Manlungat. We extend our appreciation to our esteemed guests for their uplifting words which have truly inspired us all. At this moment, let us listen to the reading of God's Word to be shared by Sister Charin Canosa. Ang ating pong scripture reading ay matatagpuan sa Hagar 2:6-8. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, minsan pa sa sandaling panahon, aming uugain ang langit at ang lupa, ang dagat at ang tuyong lupa. Aming uugain ang lahat ng mga bansa upang ang kayamanan ng lahat ng mga bansa ay dumating. At aming pupunuin ang bahay na ito ng kalwalatian, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Akin ang pilang at akin ang ginto, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Thank you so much po. We shall now be blessed with a song of praise to be rendered by Sister Marvelisa Bigaran from Ubig Church.
in this place. Father, we commit to you this day. God in pleasure, God in pain, God will ever remain. God in gladness and God in strife. Father, we commit to you our lives, for we know that you are faithful through the stillness and the storm. For you've been with us from the start. Father, we commit to you our hearts. God in pleasure, God in pain, God will ever remain. God in gladness and God in strife. Father, we commit to you our lives, for we know that you are faithful through the stillness and the storm. For you've been with us from the start. Father, we commit to you our hearts, for we know that you are faithful through the stillness and the storm. For you've been with us from the start. Father, we commit to you our hearts. Father, we commit to you our hearts. Amen. Amen. Thank you, Sister Marguerite Saligaran. To share the history of Ampukan Seventh-day Adventist Church, may we call on Pastor Jerome Esquero, church planter in Ampukan, San Ildefonso, Bulacan. Ayan, so good morning po sa ating po mga kapatid na narito sa mga bisita, gayon din po sa ating po mga buting sponsors at sa Central Luzon Conference at gayon din po sa ating pong kapitan ng Barangay Ampukan. Welcome po at magandang umaga po sa inyong lahat. So napakabuti ng Panginoon at napakasaya po na isipin bilang inyo pong lingkod kung paano po gumalaw ang ating Panginoong Diyos at kumilos upang tayo po ay magkaroon ng liwanag at iglesia po dito po sa lugar ng Ampukan. And today, I want to share with you the story of how God started this work in Ampukan and how He sustained it and how He continues to lead us up until now. So nagsimula po ang kwento ng ating pong church planting site at ang ating pong future church dito po sa Ampukan noong kalagitnaan po ng mga around 2023 sa pangunguna po ng San Ildefonso Church at gayon din po kay Elder Victor Garcia na nagsimula lamang ito sa mga simple Bible study at isa po sa mga naging interest noon yung family po nila Sister Irene at ang ilang pang mga tao at sa pamamagitan po ng simple Bible study na yon ay nag-i-invite lang po ng mga tao at doon po
nagsimula na magbingas ang apoy ng Ebanghelyo dito po sa Umpukan. So isipin niyo po na nangyari po ito way back 2023 pa po. At ang inyong lingkod ay nagsimula po ako last year, 2024, noong April, bilang ako po ay naging isang church planter mula hanggang sa ngayon. At talagang ako po mismo yung nakakatunghay kung paano lumalago, kumikilos, at sinasagot ng ating Panginoong Diyos ang ating pong panalangin sa tulong na rin po ng ating pong Iglesia ng San Ildefonso. At talagang makikita natin na ang ating Panginoong Diyos talaga ang gumagawa ng lahat ng mga bagay. At makikita po dito po sa history ng ating pong church planting site, nag-start po ito sa mga ministries na nagawa na po natin, like medical mission, community service, gift giving, ganyan din po sa mga visitations and Bible studies din po natin. At nagkaroon na rin po ng 3 evangelistic meeting po dito sa lugar na ito. At yung panghuli po ay sa pamamagitan po ng ating pong district pastor na si Pastor Marlon Sakdalan. At talagang napakabuti ng ating Panginoong Diyos sapagkat sa pamamagitan ng mga ministry po na yon ay nagsimula na po ang isang malaking milestone para po sa Umpukan church planting site na ang ating pong naging unang worship service, no po? Talagang napaka-challenging po ng ating pong pag-uumpisa ay noong June 21, 2025, nag-start po ang ating pong first worship service at nagtuloy-tuloy po ito ang ating pagsamba at talagang malaking tulong din po ang mga care groups ng San Ildefonso Church na talagang sumusuport at tumutulong sa ating po mga kapatid dito sa Umpukan. At sa pamagitan din po ng mga gawain, mga kapatid, ay marami pong mga tumanggap sa ating Panginoong Diyos. At gusto ko rin po ma-witness ng ating po mga kapatid dito na meron na po tayong kabuuan na 18 members at mga ilang mga interest dito po sa Umpukan. At nais ko pong imbitahan ng ating po mga kapatid sa Umpukan na maaari po ba kayong tumayo. Tayo po kayo mga kapatid. Gusto po kayo lahat po, pati nga sa likod, pati mga bata. Yan. So sila po ngayon ang kasalukuyan po nating members dito at isipin niyo po kahit isang kaluluwa lang ang maidala ng mga kapatid natin yan at tinitrain ko po sila, magiging doble po yan hanggang sa dumami na po ang ating pong iglesia. Maraming salamat po. At I think matagal-tagal pa po tayo magsasama-sama po dito. Maraming salamat po. At makikita po natin na sila po ay patuloy na nag-aaral ng salita ng ating Panginoong Diyos. At talagang ang mga naging challenges lang po dito po sa ating pong church planting site ay talagang sa pagsisimula ay talagang kailangan po ng mahabang panahon upang matrain po ang mga kapatid sa pamamagitan ng kanila pong maging, para po sila po ay maging future leaders ng iglesia po ng Umpukan. At kung titingnan po natin, isa din po talaga sa naging challenge din po namin dito po sa lugar na ito yung aming pong worship service or temporary worship area. Dahil kahit mismo yung mga taga San Ildefonso ay talagang naranasan po nila yung bagyo na hindi lamang po challenge, kundi pag binabagyo po kami dito, pag inuulan kami ay talagang showers of blessing. Ayan, kaya po lahat po ng peer group naranasan po yung showers of blessing kapag kami po ay nagsisimba dito. Kahit may tent, talagang yung ulan po kasi dito sa Umpukan po dahil tabi po ng bukid, yung ulan po patagilid. Kaya po kahit may tent, basa pa rin po lahat. At may kita po natin ay nahigit sa lahat, ngayon sa araw na ito, napakabuti ng ating Panginoong Diyos sapagkat magsisimula na po ang ating pong pagtatayo ng ating pong church building na magiging liwanag po dito po sa lugar ng Umpukan. Amen? Pwede po ba natin palakpakan ng ating Panginoong Diyos? Ayan. Kaya po, may kita natin in reflection ay mula sa maliit na mga gawain, Bible study, ngayon ay meron na po tayong organisadong community believers dito po sa Barangay Umpukan. At talagang ito po ay sigurado na hindi na po titigil. Ano po? At hindi na po titigil ang gawain ng ating Panginoong Diyos. Kaya nga sabi nga po sa Pilipos, Kapitulo 1, ang talata 1 is, being confident of this, that He who began a good work in you will carry it unto completion until the day of Jesus Christ. So, ibig sabihin, kung inumpisahan na po ng ating Panginoong Diyos ang gawain po dito sa Umpukan, maging sa ating po mga kapatid, ito po ay hindi titigil hanggang sa ito po yung mangyari na sa ikalawang pagdating ng ating Panginoong Diyos. Amen? Kaya for the conclusion, ang mga kapatid po dito po sa Umpukan, the history of Umpukan Church Planting Site,
is really God's story. Ito po ay nagsimula, ang ating Panginoong Diyos ang nagsimula, siya rin ang magtatapos. At tayo po ay bahagi ng kanyang plano para sa kaligtasan ng mas marami pang kaluluwa. Kaya let us continue praying, supporting, and working together hanggang sa maging ganap na po na iglesia ang Umpukan Church Planting Site o Umpukan Mission Group hanggang sa dumating na ang ating Panginoong Diyos. Yun lamang po at nawa ang pagpapala ng ating Panginoong Diyos ay patuloy po nating maranasan sa umagang ito. Thank you, Pastor Jerome, for sharing the history of Umpukan Seventh-day Adventist Church. Thank you also for inspiring us to show that how God's work, the blessings from then up to now. To properly introduce our keynote speaker this morning, may we invite Pastor Marlon Sakdalan, the Area 5 Coordinator and the District Pastor of North Bulacan 2. Ang ating hong nakapagsalita ngayon ay kilala po natin. Siya po ay tapat at masigasig na leader. Mahal po niya ang Bulacan kasi siya po ay nadistino rito. Ilang taon kayong naging chairman dito, Pastor? 4 years siyang naging chairman. At dahil mahal niya ang Bulacan, full support po sila dito. Amen. Narinig po niyo yung sinabi ng ating treasurer, susuportahan po tayo talaga dito. At mamaya, susulak na ako, Dok. Ang ating tagapagsalita, mga kapatid, ay napakasipag at isa sa kanilang priority ay ang church planting. Siya po yung palagi niyong nakikita, narinig doon sa God First Morning. 3:30 in the morning, gising na po siya. Ganyan po siya kasigasig at kainit sa kanya hong panguna sa atin hong teritoryo. Hindi lamang po siya naging chairman dito po sa Bulacan. Nung tayo po ay buo pa sa CLC, naging director po siya ng stewardship at naging HR din po siya ng Central Luzon Conference. At pagkatapos ay binigyan po ng isang malaking tungkulin pa, naging stewardship director siya ng buong NPUC, North Philippine Union Conference. At doon ay nakita po ang kanyang sigasig at ang kanyang malasakit sa gawain. Tinawag siya ng Panginoon para pangunahan po ang buong Central Luzon Province Mission upang siya maging ating presidente. Ang ating presidente ay masasabi kong isa ho siyang tapat na lingkod ng Panginoon at handang magbigay ho ng tapat na paglilingkod para mapaglingkuran ang buong CLPM. Ibigay ho natin sa kanya natin ang pagkakataon at pakinggan po natin ang mensahe kay Pastor Gerardo S. Tabilio, CLPM President. Maraming salamat sa pinakapuging area coordinator ng Central Luzon Provinces Mission. Amen! Meeting masipag na ating po kapatid, si Pastor Marlon Sakdalan. Sa ating pong kagalang-galang na Mayor Fernando Gaso Galvez, sa ating kagalang-galang na Vice Mayor Charis Galvez Cabande, sa ating kagalang-galang na Barangay Captain Jacinto Cruz, sir, at sa ating kagalang-galang na Councilor Joselito Nongnong Bautista Jr., Engineer Ber Figueroa, sa pangalan po ng administrasyon ng Central Luzon Provinces Mission, ay binabati po namin kayong lahat, mga kapatid na naririto at mga bisita. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Kapitan. Salamat po sa inyong pagdalo sa ating pong groundbreaking na dito po natin itatanghal ang kalawalatian at pag-ibig, kadakilaan ng ating Panginoon. Ang pagtatayo ng kapilya ay hindi po magiging madali para sa atin. Marami po mga hamon ang nakaabang. Subalit, sa mga iyan ay kaakibat ng tulong at biyaya ng ating Panginoon.
Tulad po ng sinabi ng ating pong historian, si Pastor Jerome, sa simula't simula pa ay nakita na nila ang gabay ng Diyos na ang umpukan group o mission group ay hindi pinabayaan ng Panginoon sa maraming bagay. Asahan niyo po yan hanggang sa maitayo at makumpleto ang pisikal na kapilya o simbahan ng Seventh-day Adventist para irepresenta ang presensya at pagmamahal ng Diyos sa community. Ito po ay magaganap sa kanyang kapanahunan. Dr. Vic, salamat po sa inyong leadership bilang isang head elder ng San Ildefonso. Kasama po ng lahat ng leadership ng Church ng San Ildefonso, Seventh-day Adventist Church, at akibat ng mga tulong at mga panalangin ng buong area ng Area 5. Purihin ang ating Panginoon sa kanyang... alam niyo po, sa banal na kasulatan ay iniutos ng ating Panginoon, binandato niya o dinilingan niya si Moses na ipagtayo ang Panginoon ng isang banal na santuaryo. At ang santuaryo po ay isang pisikal na bahay na maaari po sasabihin natin isang tolda. Na ito mga kapatid ay sinabi ng Panginoon ay ipagtayo siya sa kadahilanan na ang mithiin o ang hangarin ng Panginoon ay gusto niyang makasama niya ang kanyang mga anak, yung makapiling niya ang mga tao. So ang pagtatayo po ng isang kapilya ay isang larawan ng pagsasabing gusto ng Panginoon na ang lahat ng mga tao ay kanyang makasama. Kaya nga mga minamahal, ang pagtatayo ng kapilya dito po sa Umpukan, Barangay Umpukan ay isang paglalarawan na tinutupad natin ang gusto na mangyari ng Diyos na tipunin ang mga tao upang makapiling at makasama niya. Sa simula pa po ng tala ng istorya ng Biblia, gusto na po talaga ng Panginoon ng isang ugnayan o isang fellowship. Kaya nga, tumatawag siya ng mga lalaki at mga babae para imbitahan ang mga tao na makapiling ang Diyos. Gusto ng Diyos na palaging makasama tayo, mga kapatid. Kaya ito pong simbahan na itatayo dito ay hindi po ito para sa Seventh-day Adventist lang, Kapitan. Hindi po ito pang Seventh-day Adventist. Ito po ay para sa community natin. Para matupad natin ang hangarin ng Diyos na sa pamamagitan ng isang physical na kapilya ay madama ng mga tao na mahal sila ng Diyos. Inaaruga sila ng Diyos. Gusto ng Panginoon ang mga tao ay maligtas, mga minamahal. Kaya po ang simbahang tatayo dito ay hindi lang po para ito sa mga miyembro ng Seventh-day Adventist Church. Ito ay para sa lahat ng mga taong gustong makapiling nila ang Diyos, gusto nilang makausap ang Diyos, at gusto nilang makilala ang Diyos. Yun po ang mithiin ng magtatayo ng building o kapilya na ito. Kaya sabi po ni Pastor Raylord kanina, ang ating pong Executive Secretary, mahigit sa 100,000 organized churches. To be exact, mga kapatid, sa ngayon po sa tala ng December 31, 2024 na pag-audit ng mga simbahan ng Seventh-day Adventist sa buong mundo, mga kapatid, 103,865 churches all over the world. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Hindi pa po kasama dyan ang 77,758 na mga companies. Dito po sa ating church, sa ating pong teritoryo sa CLPM, ay nagsisimula po tayo sa pag-oorganisa ng isang ganap na simbahan sa pagtatayo ng mission group. At ang Umpukan po ay nasa level po na yon. Mission group, and eventually magiging organized company, madadagdagan po ang record ng 77,785, magiging 86 na po. Hindi ko alam kung sa susunod na taon yun, Jerome. Sa 18 na bilang nyo, palagay ko, kung kayo'y mabilis na lalago, maabot ninyo ang 50 na mga kaanib, pwede na tayo mag-apply sa San Ildefonso. Kayo naman ay anak ng San Ildefonso, at eventually, may organize na po tayo isang
simbahan ng Seventh-day Adventist. Dagdag sa mga mahigit sa 100,000 mga organized churches sa buong mundo. Mga kapatid, sabi po ng ating pong Executive Secretary, sa bawat isang oras at kalahati, mayroon pong itinatayong kapilya. Ang oras po ngayon, Doc Vic, sa inyong relo ay 5 to 10. So 5 to 10. So ibig sabihin mga kapatid, 9:55 ay itatayo po natin, atin pong i-inaugurate, atin pong i-groundbreak ang isa na naman mabibilang sa 1 oras at kalahati na sisimulang itatayo kapilya. Amen? Purihin ang ating Panginoon. Siya po ang may hawak ng lahat, mga minamahal na mga kapatid. So ang gusto ng Diyos sa kapilyang ito ay maging larawan ng mensahe, ng hangarin ng Diyos na ang mga tao dito, maging sino man sila, ay dapat maanyayahan sila dito at madama nila ang pag-ibig ng ating Panginoon. Meron pong naitalang na isang maiksing pananalita ang manunulat po ng Acts of the Apostles, page 9, si Sister White. Ang sabi niya, ang iglesia ay tinalagang ahensya ng Diyos para sa kaligtasan ng mga tao. So ito po ang kapilya ay hindi po ito iglesia. Ito po ay larawan lamang na may iglesia ang Panginoon. Ang kapilya po ay puntahan ng mga bayan ng Diyos. Kaya ito pong kapilyang ito o simbahang ito ay magiging larawan na ang mga tao dito ay iniligtas ng Diyos. Pero meron pong gawain. Ang sabi niya, ito ay inorganisa para sa 2 kadahilanan. Una, paglilingkod para sa kapwa-tao. Magbibigay tayo ng paglilingkod. At ang misyon nito ay talihin ang ebanghelyo sa lahat ng barangay. Sinabi po ni Pastor Edward Dangina, yung lahat ng ethnic o bayan o barangay ay talihin ang mabuting balita. So 2 po, mga minamahal, ang inyong magiging purpose. Kaya po kayo magtatayo ng kapilya dito para meron po tayo dito lugar na kung saan ay magiging coordinating center ng mga paglilingkod. Ang mga kapatid dito ay magiging active. O mga kapatid, kayo po dyan, magiging masipag kayo sa community service. Kasi inorganisa ang simbahang ito para sa isang paglilingkod. At ang mithiin natin ay para sa paglilingkod na ito ay madama ng mga taong mahal sila ng Panginoon. At kung mahal sila ng Panginoon, mamahalin nila ang Panginoon, sila po ay maliligtas, mga minamahal. So ang hangarin ng Panginoon ay ipadama sa mga taong naririto sa pamamagitan ng mga kinatawan ng mga Seventh-day Adventist members na sila ay yayapusin ng Panginoon, kakailangain sila ng Panginoon, pupunuan sila ng Panginoon, katulad ng hindi niya pagpapabaya sa mga miyembro ng Seventh-day Adventist. Ipapakita natin sa kanila na tayo ang isang dakilang katutuo ng Panginoon na ang Diyos ay hindi nagpapabaya. Ang kapilyang itatayong ito ay magiging mga puntahan ng mga taong nagsasabi na sila ay mahal na mahal ng Diyos. Amen? Amen. So yan po ang ating patutuo, mga minamahal. Ating ipadadama sa kanila sa pamamagitan ng ating community service, mga medical mission, pangalanan nyo na ho lahat sa pamamagitan po ng mga kapatid na mayroong talento ng mediko, ay magsasama-sama tayo para maging katulong tayo ng barangay, ng bawat pamilya rito, na sila ay ating agapayan, alalayan, tulungan sa kanilang mga pangangailangan. Hindi lang ba tayo pupunta dito para lang magsamba? Yes, sasamba tayo. Yun po ang isang dahilan kung bakit tayo magtatayo ng kapilya. Magkaroon ng isang presentableng lugar para masabi natin ang Diyos ay nagbibigay ng lahat ng ating pangangailangan. Kasi pag mamanatili po tayo sa isang tent, parang ang hirap magpatutuo ng Diyos, ay kaya tayong tulungan. So, kapag maganda na ho ang kapilya dito, pwede na natin sabihin na kahit mahirap ang buhay, talagang hindi kami pinabayaan ng Diyos. Ang mga tao dito parang mayayaman ng pakiramdam. Kapag kami simbahan tayong pinturado, maganda, kahit bumabagyo ay pwede kayo pumunta, matulog. Ang simbahan ito ay magiging larawan ng proteksyon ng Diyos sa ating lahat. Amen? Paglalaan at proteksyon ng Panginoon. Kaya, sa pamamagitan ng mga serbisyong nakatutulong sa community,
community service at yung mga worship service ay madadama ng mga tao ang hangarin ng Diyos na katulad ng hangarin natin ng mga sumisimba sa Kanya o sumasamba sa Kanya ay malapit ang Diyos sa ating community. Kaya nga, Kapitan, ay nangangako po kami sa inyong harapan. Kung kayo po'y mananatiling Kapitan, hindi niyo kami po problemahin sa community niyo. Kami po ay magiging katuwang nyo sa mga moral recovery ng barangay, mga health services, mag-o-offer po kami yan sa inyo, mga children's ministry program, yung amin pong Adventist Community Service, ay i-offer po namin sa inyo, magtatay up po kami sa programa ninyo. Kahit po sa bayan ng San Ildefonso, kung nandito po sana si Mayor, patatayuin ko kayong lahat, at tayo po ay tataas ang noo at sasabihin namin, Mayor, suporta kami sa lahat ng programa mong moral recovery. Kaya mga kapatid, abangan natin ang mga nahihirapan na makipagbaka sa bisyo, tutulungan natin ang mga kapatid, mga kababayan natin, mga kabarangay na nahihirapang panagumpayan ang mga addiction, yung mga pagsusugal na hindi sinasangayunan ng Panginoon, Kapitan. Ito po ang kapilyang itatayo dito na magiging kaanib po ang marami po sa mga barangay ninyo, mga pamilya. Kapitan, kami po ay tutulong sa inyong mga programa. Ang Seventh-day Adventist dito sa Umpukan, Seventh-day Adventist Church sa lokal na simbahan ay kasama ninyo sa lahat ng inyong advokasya. Lalabanan po natin ang lahat ng masasamang elemento sa paraan ng Diyos, hindi sa paraan ng tao. Ipapangaral natin ang mga salitang magbabago ng buhay ng maraming tao dahil kay Kristo. Amen. Amen. Ang sabi po dito mga kapatid, lahat ng iyan ay in place ng mga gawain ng ating itatayong kapilya, magiging coordinating center ng mga services, ang kapilyang napakaganda. Mga kapatid, yun po yung nakikita yung drawing. Ang tawag ko po dyan ay Junior San Ildefonso Seventh-day Adventist Church. Yan po ay magiging isa sa magiging anak ng San Ildefonso Church. Ganyan po ang magiging larawan ng napakagandang kapilya o simbahang itatayo dito. Nasabi na po natin ang mga hangarin ng Diyos, pero hindi mo magiging madali kasi kinakailangan po ng pondong gagamitin. Hindi magiging madali yan, pero may sinabi ang Diyos sa kanyang pangako. Ang sabi po dito, kung saan nagbubukas ang gawain ng Panginoon, doon ay mararanasan ang kanyang paglalaan at pagpupuno sa mga pangangailangan. Kapag kami nagbukas na gawain, kalooban ng Diyos, wag po kayo mag-intindi. Ibibigay ng Diyos ang lahat ng pangangailangan, kahit material man yan. Magiging moral, magiging sosyal, lahat po na magiging kailangan ninyo, hindi kayo pababayaan ng Diyos. Tulad po ng pangako niya sa Hagay 2:6-8, na binasa po ng ating mahal na kapatid na si Sister Canosa. Ang sabi niya, Hagay 2:6-8, sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, minsan pa, sandaling panahon, aking uugain o yayanigin ang langit at ang lupa. Ang dagat at ang tuyong lupa, aking yayanigin at uugain ang lahat ng mga bansa upang ang kayamanan ng lahat ng mga bansa ay dumating at aking pupunuin ang bahay na ito ng kaluwalhatian, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Ang sabi ng Panginoon, akin ang pilak, akin ang ginto, sabi ng Panginoon. Amen. Wala ka nang worry, Dok. Pero yung ginto at pilak na yan, ang bad news, manggagaling sa bulsa niyo yan. Mga kapatid, ang good news, matatapos na po ito, may pondo na talaga. In place na ho ang pondo nito, mga kapatid. Yun po ang good news kasi ibibigay ng Panginoon. Pero padadaanin po yan sa mga kamay ninyo. At ang pinakamaganda dito, mga kapatid, aking po tinitignan ang istorya ng Biblia. Nung iniutos ng Panginoon na itayo ang sanktuaryo, kailangan din po ng mga kayamanan doon at mga materyales. Hindi lang po materyales ang ibinigay ng Diyos. Pinuspos niya ng kahusayan, kagalingan, ang mga arkitekto magdidisenyo ng sanktuaryo. Binigyan niya ng engineer, binigyan niya ng arkitek, yung pong sanktuaryo. Galing po sa Panginoon yun. Hindi na po yun. Binigyan din po niya ng guidance na ang pondo ay manggagaling sa mga kusang loob
ng mga handog, ng mga sumasamba sa Panginoon. Noong pong ang santuario ay kalaunan ay naging templo ni Solomon, ito ay nawasak noong panahon ng Babylonia. Ito yung ipinangako ng ating Panginoon. Minsan pa, yayaligin ko ang langit at bubuksan ko ang mga bukal ng mga pagkukunan ng mga ponto para maitayong muli ang templo ng ating Panginoon. Alam niyo ba na yung lahat ng mga hari ng panahon na itinatayo, nire-reconstruct ang templong iyon, si Haring Artaxerxes, si Haring Darius, sila rin ay nagbigay ng mga pondo para i-reconstruct ang templo ng ating Panginoon. Malay nyo, si Kapitan nyo, isa yon sa Artaxerxes. Malay ninyo, si Mayor yon, yung isang kikilusin at yayanigin ng Panginoon para makatulong na itayo ang kapilya ng Panginoon. Hindi natin alam kung saan manggagaling ang lahat ng resources. Ang tiyak ko lang, mga kapatid, kahit hindi ka pananampalataya, kapag siya ay minahal niya ang Diyos, magbibigay ng tulong para matapos ang proyekto ng Panginoon. Ang lahat ng tao ay sa Panginoon. Ang langit at lupa ay sa Panginoon. Ang lahat ng mga bagay sa lupang ito ay pag-aari ng Panginoon. Ang sinabi po ni Jeremiah 32:27, ang lahat ng laman ay akin, sabi ng Panginoon. Mayroon bang mahirap na bagay na aking magagawa? Mga kapatid, walang imposible sa Panginoon. Kung naging posible sa Panginoon noon, magiging posible rin sa atin ngayon. Dalawang salita ang aking pong nais na hiramin. Mula po sa mga puntong ito, pakinggan po ninyong mabuti. Ang isa po ay sa Christ Object Lesson, page 333. Kapag ang kalooban ng tao ay nakipag-ugnay sa kalooban ng Diyos, ito'y magiging makapangyarihan. Anumang ipag-utos niya ay maaaring maisakatuparan sa pamamagitan ng kanyang lakas. Lakas ng Panginoon. Lahat ng kanyang mga utos ay kanyang tinutulungan at pinagtitibay. All His biddings are enablings, ang sabi po ni Sister Mai. Another one, sa huling quotation, gusto kong ito'y ating maiwan sa puso nating lahat. Ang mga bagay na nasa ating pag-aari ay maaaring hindi sapat para sa gawain. Ngunit kung tayo'y kikilos na may pananampalataya, maniniwala sa ganap na kapangyarihan ng Diyos, sa ganang mga yaman ang mabubuksan sa ating harapan. Kung ang gawain ay mula sa Diyos, siya mismo ang maglalaan ng paraan upang ito'y maisa katuparan. Amen? Naniniwala po ba kayo na ang gawain ito'y sa Panginoon? Amen. Nananampalataya po ba kayo na kayo po ay gagamitin ng Diyos para sa gawain ito? Amen. Mga kapatid, wala na ho tayong problema sa pondo. Nakalaan na ho ang pondo mula sa langit. Ibibigay na lang po natin ang buo nating sarili para ibuhos ang lakas, kayamanan sa pagsisimula ng pagtatayo ng proyekto ng Panginoon sa Umpukan, Barangay Umpukan, San Ildefonso, Bulacan. Mga kapatid, meron na po akong 3 bagay na iiwanan sa inyong dapat ninyong ingatan at inyong panatilihin. Sa amin po sa Nueva Ecija, meron din po kami doong mga umpukan. Ang salitang umpukan po ay Tagalog, tama po ba ako? Pero letter C ang kanyo, umpukan, letter C. Sa amin po letter K. Pag sinabi po umpukan, ano po ang pinahihiwatig na larawan? Grupo! Yung po'y umpuk, pag sabi, huwag kayo mag-umpuk-umpukan dyan, magtrabaho naman kayo. Sa amin ho, gano'n, pag sinabing umpukan, meron ho pinag-uusapan doon. Kung kayo po'y mag-uumpuk-umpukan dito, mga kapatid, sa itatayo nating simbahang iglesia ng local church ng Seventh-day Adventist Church na umpukan, nais ko po sa inyong hangarin at ipanalangin. Kung kayo po'y mag-uumpuk-umpukan dito, pag-usapan niyo po kung paano ito matatapos. Lanuhin, magkaisa, at maghihintulutan, pumasok ang espiritu ng pagiging makasarili,
at pagiging kubetos. Ano yung kubetos sa Tagalog? Maging mapag-imbot. Alam niyo ho, ito ang naging problema ng mga simbahang itinatayo. Kapag ka hindi tama ang espiritu at hindi espiritu ng langit ang bumabalot, sa halip na matapos ang gawain, nasisira pa ang fellowship ng church. Pag ang pinasukan po ng bad spirit, ang bad spirit ng sobrang ganid sa kayamanan at pananalapi. Yung pag-iisip ng di maganda sa mga pinangungunahan ang proyektong ito. Ipanalangin natin na ang mga mangungunang komite para sa pagtatayo nito ay huwag mapag-isipan ng hindi magaganda para maipagpatuloy ang gawain natin dito sa building project. Nawa mga kapatid, magpatuloy ang ating spirito ng pagtutulungan at sa ating pag-uumpok-umpukan, mag-umpukan tayo sa pagkakaisa, pagtutulungan, at patuloy na pag-iisip kung paano tatapusin ang gawain ng Panginoon sa barangay na ito. Pagpalain kayong lahat. Kapitan, salamat po sa inyong pagdinig sa aming pong panawagan at sa lahat po ng mga guests natin na naririto. Salamat sa inyong pagiging laan na tumulong sa proyekto ng Panginoon. Pagpalain ng Panginoon kayo, ngayon pa lang, pasaganain kayo ng Diyos sa inyong pangangailangan. God bless you all. Thank you so much po, Pastor Jerry Estabilio, for inspiring us and reminding us the purpose of the church, which is service for others and to deliver the evangelistic message to everyone. At this moment, may I humbly ask the ushers to assist our distinguished guest for the groundbreaking ceremony. May I invite the usherettes to come here in front, and may I ask our sponsors to please stand up for our groundbreaking ceremony. The presentation of shovels to the sponsors. Ushers, let me ask you to help us distribute the shovels to our sponsors. The shovels represent the mark of the first day of construction. As a symbol of our faith, our prayers, and our vision for the future of our church, may I request Pastor Jerry Estabilio for the lowering of the time capsule. The ceremonial groundbreaking where our leaders shall turn the first shovels of the earth, symbolizing the commencement of construction. The ceremonial groundbreaking where our leaders shall turn the first shovels of earth, symbolizing the commencement of construction. Ikot po tayo. Ayan. A photo opportunity will follow. Kindly remain in place for official documentation. Yes, thank you so much po. Let us have the photo opportunity. Ay.
Thank you very much. Photo op po tayo. Isang linya po. Photographers. One, two, three. Smile lang po tayo. Patuloy po ang pag-click ng camera. Ayan. Medyo madami lang po official photographers. Thank you, and please return to your seats, dear guests and sponsors. We may now invite Elder Dan Cruz, the President of the North Bulacan 2 Elders Council, to give his remarks. Ushers. Magandang tanghali po sa ating lahat, mga kapatid, mga kaibigan. Magandang tanghali po. Magandang tanghali po! Purihin ng Panginoon sa isang matagumpay na gawain sa lugar na ito, mga kapatid. Alam ko na hindi ito mabubuot, hindi magtatagumpay kung wala po kayo at wala ang bawat isa sa atin. Amen. Sa at sa kabutihan ng Panginoon, tayo po inihatid sa lugar na ito upang magkaisa sa isang matagumpay na gawain. Nais ko lang pong bilang boses ng North Bulacan 2 District, ay nais ko po paabot ang pasasalamat sa ating po mga sponsors, sa pangunguna po ng ating mahal na Pangulo ng ating Central Luzon Provinces Mission, Pastor Jerry Estabilio. Kasama po ang ating Executive Secretary sa katauhan ni Pastor Raylord Reyes, ang ating pong treasurer ng Central Luzon Provinces Mission, Pastor Joel Manlungat, at sa ating pong direktor, hindi po ako nagkakamali, ay direktor po siya ng 3 department, ang ating mahal na pastor, Pastor Ernie Marin. Ang ating pong mahal na district pastor, na siya po ang ating pong naging tagapanguna para maisaayos ang ating pong ginawang pagdiriwang, ating pong pasalamatan ng ating pong butim District Pastor, Pastor Marlon Sakdalan. Kaya niyo po mga kapatid, pinagpipitugalan ko po, pinaabot ang pasasalamat sa ating pong mahal na kapitan, Honorable Barangay Captain Jacinto Cruz. Baka po magkamag-anak po tayo, bago po tayong Cruz. Ganyan po ang ating ama ng bayan ng San Ildefonso, Mayor Fernando Gaso Galvez. Hindi po alam kung narito na po siya. Kasama po ang kanyang Vice Mayor, si Ma'am Charis Galvez Cabante. Honorable Councilor Joselito Nongnong Bautista Jr. at Engineer Ber Pegorua, Mr. Nemesio Rivera, Dr. and Mrs. Victor Garcia Sr., Mrs. Teresita Garcia, Mr. and Mrs. Arturo Canusa, na sila po ang may mabuting loob na nag-donate ng ating pong lupa na tatayuan ng ating pong church. Hindi rin po mabubuo ang ating sinagawang pagdiriwang kung wala po ang ating committees. Napakabuti po ng Panginoon na marami din po ito member ng committees pero nagkaisa para ito ay maging matagumpay na gawain sa tanghaling ito. Sa program po ay si Sister Perez de la Cruz, invitation Elder Castro, decoration Elder June and Elder Alipio, tarpaulin Brother Alvin Concepcion, food Sis Daisy Diaz,
Mga materials, Elder Rick Castro. Capsule, Elder June de la Cruz. Sound system, Elder Mandy Bernardo. Sis Janice Blaze. Sis Janice San Juan. Asher RIC, San Ildefonso, SDA Church, kasama ang AY. Mga kapatid, sa tanghaling ito, bilang boses ng North Bulacan 2, tanggapin niyo po ang isang masaganang pasasalamat at sana patuloy tayong gabayan at pagpalain ng Panginoon habang ating isinasagawa ang Iglesia ng Umpukan Seventh-day Adventist Church. Maraming salamat po. Thank you, Elder Dan Cruz, for your wonderful remarks. Now we invite the Sevilla siblings for musical presentation. Nasa gitna. Tagal. Hindi pa siya.
We are truly blessed with the message of the song given by the Diaz siblings and John Mark Panaman. At this moment, we invite Pastor Jerry Stabilio to lead us in a prayer of dedication as we commit this groundbreaking ceremony and the work ahead into the hands of the Lord. May I request everyone to please stand up. Thank you. And we come closer to the project. Ito po sa ating symbol. Tayo po'y manalangin. Dinadalangin namin, mahal namin Diyos, aming Ama sa langit, na patuloy mong ipadama sa inyong mga anak ang iyong pagiging malapit. Sa simula pa lang na iyong pinunukalang lalangin ang tao, inyo nang inangat na kayo po'y palaging kasama ng bawat isa sa amin. Hanggang ngayon, Panginoon, ang pagtatayo ng kapilyang ito ay magiging larawan ng pagsasabi ng iyong banal na hangarin. Na ang lahat ng mga tao ay matipon sa isang lugar na kung saan ay ipapadama mo ang iyong pag-ibig, ang paglalaan mo, ang pagpupuno mo, pag-iingat mo, proteksyon mo sa lahat ng panahon. Amang Banal, marami pong salamat sa mga kapatid na nag-initiate ng ganito pong pagtatayo ng isang banal na proyekto. Na ang mga kapatid na aming mga leaders na ito ay naipon ang mga kapatiran upang magkaisang tumulong sa pagtatayo ng isang banal na kapilya para sa iyo. Nais namin, Panginoon, na i-dedicate namin ang aming buhay sa inyo. Amin pong hinihiling na ngayon pa lamang ay ibus mo ang iyong mga pagpapala sa aming lahat na naghahangad na tumulong at magsustento sa proyektong ito. Financially, ganun din po, Panginoon, sa aming mga suportang pisikal, mga talents. Panginoon, nais po namin na magpasalamat sa lahat ng iyong kaloob sa bawat isa sa amin. Amin din po i-dedicate sa inyo ang mga taong gagamitin mo na pisikal nilang mararanasan ang mga sakripisyo ng pagtatayo ng kapilyang ito. Ang amin pong nagpipiling engineer, maging ang kontraktor, ang lahat po ng mga laborers, Panginoon, na makikisangkot sa pagtatayo ng kapilyang ito para sa inyo. Ingatan sila sa kanilang pagtatrabaho, proteksyonan at malayo sa anumang mga disgrasya at kapahamakan. Inihiling namin, mahal na Diyos, na hanggang sa matapos ang gawain mo dito sa lugar na ito, makikita namin ang iyong kaluwalhatian at ang iyong pagpupuno na hindi nagkukulang. Marami pong salamat, Amang Banal, sa pagkakataon at karapatang maging kasosyo, maging kapartner mo sa gawain. At amin pong makikita at tinatanaw na kahit ang amin pong mga leader na mga politiko ay inyong yayanigin ang kanilang mga puso at makikita nilang kailangan ang iyong pagpapala sa kanila at kailangan ng iyong gawain ang pagtulong nila sa lugar nito. Pagpalain niyo po ang aming kapitan na amin po magiging kapartner sa pagtingin sa community. Ang aming pong mayor, ang kanyang vice, ang lahat ng aming pong mga leaders sa bayan na ito, Panginoon. Amin po silang tutulungan sa mga community service ng mga programa ng simbahan ito. Marami pong salamat sa buo ng partnership na bubuo sa lugar na ito. Purihin ang iyong pangalan. Mabuhay ang bawat kapatid, ang kanila pong pananampalataya at ang kanilang kasipagan ay magpatuloy hanggang sa abutang kaming lahat na naglilingkod at nagtatapat sa ikalawang pagparito ng aming tagapagligtas. Marami pong salamat sa pagdinig. Lubos na po naming i-dedicate ang proyektong ito para sa iyo, Panginoon. Ito po ang aming hiling sa matamis sa pangalan ng aming tagapagligtas na aming Panginoong si Jesus. Amen. Please remain standing as we sing our doxology. Ating pong awitin bilang ating doxology ang Praise God from whom all blessings. Praise God from whom all blessings flow. Ready, sing. Praise
now invite Pastor Ernie Marin, the CMPM Director for Sabbath School, ACS, NDRIEN, Personal Ministry, and ASI to pronounce the benediction. Let's pray. Nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa inyong pangunguna sa aming ginawang mahalagang programa sa lugar na ito. Na bawat hukay, bawat pader at poste na aming itatayo sa lugar na ito ay maging simbolo ng inyong paggabay. Maging simbolo ng aming pananampalataya, maging simbolo ng pagkakaisa upang maisakatuparan ang pagpapatayo ng iglesia sa lugar na ito. Salamat po, Panginoon, sapagkat aming itatayo ang isang iglesia na magiging sentro sa komunidad, magiging sentro ng pag-asa, pagmamahalan at kaligtasan sa lugar na ito. Inyong pagpalain ang lahat ng nangunguna, mga opisyalis ng iglesia, mga kapatid na sumusuporta at mga sponsor. Patuloy niyo po silang pagkalooban ng lakas, katalinuhan at higit sa lahat, matibay na pananalig sa inyo na sa pasimula hanggang sa matapos ang proyektong ito, ikaw ang aming dadakilain at pupurihin sapagkat ikaw ay napakabuting Panginoon na aming pinaglilingkuran. Sa pagtatapos ng aming programa, inyong bendisyonan ang bawat isa sa amin upang kaming lahat ay patuloy na umasa, manalig na ikaw ang aming Panginoon nagtatayo na iglesia at sa iyong pangunguna, ito'y magtatagumpay. Salamat po, Panginoon, sa inyong pangunguna, bendisyon. Ito po'y aming hinihiling sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Amen. On behalf of the North Bulacan 2 District and the Organizing Committee, we extend our deepest gratitude to our sponsors, guests, and members of their presence and support. Let us have a photo opportunity. May I ask the official photographers from San Ildefonso Church, Sister Eunice Ponce, to do the honor. Ilayin niyo lang po. Sino po ba mauna sa photo? Sponsors po. Isang hilera po tayo, sponsors, para po makita daw yung card. Okay na sila doon. Bakit umalis sila? Okay. Hindi, okay naman sila. Sugumit na. 1, 2, 3. 1, 2. Isa pa po. Isa pa daw Opo. po. Mas maganda. One, two. Smile. Isa pa po. Isa pa po. Okay po. Next, may I invite po the members of the Elders Council, North Bulacan 2 Elders Council, Council lahat na. NB2 Council po to come here in front for a photo opportunity. Elders, Women, Sabbath School, ACM, AY, everyone. Nakasama po sa Elders Council, sa Council, NB2 Council, sorry. Find your place na lang po. Thank you very much. Takpan nyo na. Ayaw nyo pang takpan. Gitna na po tayo, gitna na po.
ang members ng Umpukan Church. Susunod na po tayo. Pwede na po tayong mag-detach. Dito kayo kay Chang, Mag-polvo na po tayo para sa photo opportunity. Medyo kulang po dito sa kabilang side para medyo magpantay. Isa. Ay, mag-video. Umpukan po. Kasunod. 1, 2, 3, smile! 1, 2. Isa pa po. Isa pa. Okay na po. Next po, members ng Umpukan Church. Yung sponsors po, hindi po aalis. Diyan lang po kayo. Lang ko lang ang asap lang. Di ba may mulman yung damit? Nasa na po ang mga taga Umpukan members po. Yan po. Susunod po ay sasamahan po ang Umpukan Church ng San Ildefonso Church. Mga taga San Ildefonso, pwede na po kayong mag-powder. Wait lang. San Ildefonso tapos NB2. Yun, sa MB2 tayo. Sa MB2 tayo. Sa MB2. San Ildefonso Church. Natatago po kayo. Dito po iba. Mother Church. Natatago na po si Kuya, si Brother Ayan. Ayan, ito na po. 1, 2. Isa pa, smile po kayo. Yung masayang-masaya po. Oh, kaya ba? Oh. Isa pa. 1, 2. Thank you po. Wala po aalis. Sasamahan po ng Mother Church, ang San Ildefonso Church. Mga taga San Ildefonso, ini-invite po kayo dito sa harapan. Pagkatapos po nito ay sasama na po ang buong North Bulacan 2, ang buong distrito ng North Bulacan 2. Tayo na po tayo, mga taga San Ildefonso Church. Okay. Sino ba hindi taga dito? Nasa na po ang mga taga San Ildefonso Church? Bigay! Apay, doon pa! Gusto ko ito mabigay. Ini na! Hey, fake. San Ildefonso Church po. San Ildefonso Church. Papasok kami ng iPad. Okay. 1, 2, 3. Isa pa po. 1, 2, 3. Next po, wala pong aalis. Sasama po ang buong North Bulacan 2. Para na po ditong lahat, para po tayo ay makapag-merienda na. Kapag po wala sa picture, hindi po kasama sa picture. Tara na po ang buong North Bulacan 2 na proud and very supportive sa ating itatayong Umpukan Adventist Church. Ito po. I act, I plan, I give, to move forward God's mission. CLPM, we will go. Okay, eto na po. Video na po tayo. We will go. Itaas po natin ang ating mga kamay. Ayan. Okay, ready? Every church a missional church. I am missional. I think. I talk. I act. I plan. I give. To move forward God's mission. CLPM
sponsors, stay na lang po tayo sa kung nasaan man po tayo and your food will be served to you.